Dante, kumusta ang registration ay dinao sa kampo ng MILF at regular na bang gagawin ang pagrerehistro ng mga botante dyan? Magandang gabi, Monica. Alam mo, Monica, madalas din naman tayong nagko-cover pagka mayroong voter registration. Pero kanina, nakita natin napakarami nating mga kababayan ang dumagsa doon sa isinagawang voter registration. Kasi hindi lang naman ito, Monica, exclusive lamang sa mga miyembro ng More Islamic Liberation Front. At batay sa ating nakuhang impormasyon, ngayong araw ito, Monica, at tatagal bukas. Sa mga nakaraang taon, kahit pa opisyal ng pamahalaan o mga tropa ng gobyerno, hindi basta-bastang makakapasok sa kampo at headquarters ng More Islamic Liberation Front o MILF. Pero kanina sa unang pagkakataon, nagkaroon ng voter registration ang Commission on Elections o COMELEC sa Camp Darapanan, Sultan Kudarat. Ito ay para mairehistro ang mga kasapi ng MILF at maging iba pang residente sa mga kalapit na lugar sa pamamagitan ng Registration Anywhere Program o RAP. Sabi nga ni Chief Minister, wala naman nakakapasok dati dito eh. Alam natin, several years back, hindi ito pwedeng pasukin. Uniform man or civilian. Nagpasalamat sa hakbang na ito si Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM Chief Minister at MILF Chairman Murad Ebrahim. Aminado siyang dati, lalo na noong wala pang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at MILF ay takot na magparehistro ang kanilang mga miyembro dahil malalaman ang kanilang pagkakakilanlan. Isa sa mga rason kung bakit hindi makapunta ng presinto yung mga at saka registration area, yung mga combatant, ay dahil takot sila na pumunta ng ayaw nila na ma-intercept sila. So, yun ang isang mga rason. So ngayon is open na kasi yung pag-register hindi na lang doon sa ibang area kundi dito na mismo sa kampo. Naniniwala naman si COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa dami ng mga nagparehistro, nagpapakita ito ng interes hindi lang ng MILF na makaboto kundi lahat ng residente ng BARM sa halalan. Sa Camp Darapanan Palanganya ay nasa 5,000 ang maaaring bumoto. Ang minabatyagan at ang monitor at ang tututukan ng COMELEC ang parliamentary election ng 2025 dito sapagkat napaka-promising yan. First time na magkakaroon ng halalan sa parlamento. And sabi nga ni Chief Minister, ito yung pagkakataon nila ng mga kababayan natin na makaboto. Di ba? At least makakapaghalal sila ng mga representante nila mismo sa parlamento. Dagdag naman ni Ebrahim, inaasahan na mas marami ng miyembro ng MILF ang makaboboto sa 2025 elections, partikular na sa unang parliamentary election sa BARM sa May 12, 2025 kasabay ng national and local elections. Already accept the reality na kailangan ng magkaroon ng election sa BARM. So kaya we are preparing all our yung lahat ng kailangan namin na i-prepare, yung political party namin, yung mga lahat ng related sa election para this coming election ay talagang kasali na ang lahat ng Bangsamoro. Maging siya ay nasa panig ng gobyerno o nasa panig ng MILF ay sasama na sa election. Una nang nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga lider ng Bangsamoro na tiyaking ligtas ang parliamentary election sa kanilang lugar. Ayon naman kay Chief Minister Murad Ebrahim, pinaghahandaan nila ang halalan sa kanilang lugar. Monica, bukod nga dito sa kampo at headquarters ng More Islamic Liberation Front dyan sa Camp Darapanan, ay pumunta din kanina ang Commission on Elections o COMELEC sa Camp Abu Bakar. Ito yung kampo dati ng MILF way back 2000 pero nagkaroon nga ng nakuha ito ng militar. So sa ngayon, ang namumuno dito ay mga tropa na ng ating gobyerno pero nandoon pa rin naman ang mga kasapi ng MILF, katuwang na ng ating pamahalaan sa pagbabantay
At kanina ay dumalo din si dating AFP Chief of Staff at Secretary na ngayon ng Advisor, Office of the Presidential Advisor sa Peace and Reconciliation na si Secretary Galvez. At i-turn over niya yung naging resulta ng plebisito dito sa BARM, partikular na yung paglilikha ng 8 bayan dito sa Bangsamoro. At sinabi na ni Galvez na umaasa siya na kung gaano kapayapa yung isinagawang plebisito noong Sabado dito sa Bangsamoro ay ganun din kapayapa sana ang mangyayaring 2025 parliamentary elections dito sa Bangsamoro. Yan muna ang ating update mula dito sa Cotabato City. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Dante Amento.